Naku po, eto. Dakuin natin ang dating Pangulong Duterte, mga bossing. Ano sabi ni Shiro Kansaki? Recto 2.0 ang Davao. Hindi, baka mothership nga yung Davao eh. Di ba sa Recto pangilan-ngilan lang ho, mga bossing? Padala-dalawa o patingi-tingi lang sa Davao libuhan daw ho, mga kababayan. Galing sa Davao ang certificate ni Alice Go, sabi ni Sir Lito Braga. Sabi ni OFW Adventure, tsaka driver's license ng mga inchik, baka under the table ang mga yan. Ngayon no, mga kababayan, nako eto. Nagdiriwang ho ang mga DDS, mga bossing. Bakit ho? Nako po. Dahil ang interim release, eto. Dahil po yung, ano tawag dito? Release paper ni former President Rodrigo Duterte ay na-approve na ho, mga kababayan. O, palalayain na po si dating Pangulong Duterte, mga bossing. Grabe, ano? Tagumpay po yung mga DDS. Wait lang! Sandali lang! Kung totoo yung kumalat, kaya lang ho, mga kababayan, false check, fact check, falsely claim Duterte's release paper approved. Wala naman pong katotohanan. Ang hilig nyo sa mga ganito, pinapasaya nyo yung mga supporter ninyo tapos paiiyakin nyo din sa pamamagitan ho na malalaman, mga kababayan, kung ano talaga ang katotohanan. What was claimed? The release paper of former President Rodrigo Duterte has been approved. Approved na daw. Sabi ni Milagros Rombawa. Gulat naman ako. Hindi. Ayan o, na-fact check nga ho itong mga to, yung mga DDS. Mahilig ho kasi doon sa mga fake news. Kung totoo, na-approve na yung release letter, masaya ho yung mga DDS, no? Fact check, falsely claimed Duterte's release paper approved. What was claimed? The release paper of former President Rodrigo Duterte has been approved. Wala naman hong ganun, mga bossing. Di ba? Fake news na naman yan. Release na daw ang si Digong. Sabi, ito, false ha, ayan, nakasulat to. False! Walang katotohanan. Fake news. The International Criminal Court has yet to decide on the interim release plea of former President Rodrigo Duterte. The screenshot in the thumbnail were taken from the public redacted version of the urgent request for the interim release document filed by Duterte's Defense Counsel on June 12. Sandali lang. Unang-una isipin ninyo yung sinasabi nila na hindi na gagawa ng mga krimen. Tingin nyo kapag yun ang sinabi doon sa ICC, hahayaan pang mapalayo sa kanila si dating Pangulong Duterte. Siyempre ang iisipin niya ng mga yan, eto nga yung iniimbestigahan namin yung panahon dati. Di ba? Tapos ito, meron kayong pag-amin na sinasabi nyo, hindi na gagawa ng mga krimen. Ulit. Siyempre, isipin ho ng ICC dyan, nako, hindi namin kayo pwedeng pakawalan, hindi namin kayo pwedeng ilipat ng ibang bansa. Unang-una, wala namang mag-ho-host sa inyo na bansa. Ano po yung unang Australia, ayaw sa kanila, ang saklap. Belgium, ayaw sa kanila, ang saklap. Diba, Elena Garcia, maniwala lang kayo pag si Atty. Conti ang nagbalita. Correct? Belgium, ayaw ho sa kanila, mga kababayan. Sino po ba namang kasing bansa ang papayag na yung kanilang bansa na tahimik aako nung mga nangyayari po o ginagawa nung mga Duterte supporter ho doon sa labas ng ICC? Biruin mo, dito sa bansa namin, walang mga rally-rally, walang mga paganyan-ganyan, tapos aakuin namin, papayagan namin, dumating dito si Duterte. Tapos yung mga uto-uto na mga DDS, ang gagawin, magsasayawan, kung ano-ano ang gagawin doon sa labas ng
kulungan ng dating Pangulong Duterte? Oh, wala hong bansa na tatanggap po ng ganyan. Sabi ni Jerry Arcala, diyan kasi sila masaya sa fake news nila. Alam na pag bumagsak ang gobyerno, kasama sila. Di ho ba, mga kababayan? Yung mga DDS tuwang-tuwa pa ho. No? Kahit alam nilang fake news ang gagawin po nila, ikakalat po nila doon sa social media nila. Hindi po mga nahihiya na masabihan, uy, walang katotohanan niyang sinasabi mo, binabalita mo. No? Ang importante ho sa kanila, yung panandaliang saya na maibibigay ng fake news sa kanila. Tapos pag nagkabukuhan na po, wala na, malungkot na. Bad trip na ho ulit. 'Di ba? Fake news ho ito. Wala pa pong inilalabas na resulta para po doon sa interim release na hinihingi ni Koopman. At unang-una, wala namang tatanggap na bayan o bansa. Paano po yun papayagan? 'Di ba? Kailangan po may tatanggap na bansa. Paano po papayagan yon kung yung mga bansa na nilalapitan nila ayaw silang tanggapin? Ibig sabihin, wala. Paano natin pauusugin to? Paano natin paaabantehin to? Kung walang mga kung tatanggap na bansa sa inyo, 'di ba? Ngayon alisin ko to. Ano ang katotohanan, mga bossing? Ito po ang katotohanan, mga kababayan. Ito ayan ang katotohanan. Nakasaad po dito sa balita ng DZRH, no? Umaasa ang kampo ni 18 oras nung ipinaskil ito o nung ipinost. Umaasa ang kampo, no? Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na ilalabas ang International Criminal Court, no? Ulitin ko nga, umaasa ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ilalabas ang International Criminal Court ngayong Hulyo o July ho, mga kababayan. Sakto nyo nga ng birthday ko. Ay! Wala nga magbe-birthday. No? Nabubuka tayo ni Chris Rose, ni Madam Chris Rose. Diba? Umaasa ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ilalabas ng ICC ngayong Hulyo ang kanilang desisyon hinggil sa petisyon for interim release na inihain ng mga abogado ng dating presidente, no? Noong Hunyo 12.